Good morning mga katabas. Yan nga pala mga katabas. Samahan nyo ako at mag-groom tayo ng summer cut. Yan, bali ito yung ating gugrooming ngayon. Ating customer galing pang KB. Yan. Bali gusto nila ni ma'am ang summer cut dito mga katabas. Yan, bali dito umpisahan ko na. Pasensya na nga wala kayo sa ating video at medyo mabilis-bilis yan kasi medyo matagal yung ginawa natin kaya binibilis-bilis natin yung video. Naka-fast forward ano mga katabas, pero lahat naman na ipakikita natin yung ginagawa natin at ang hindi lang natin sasama dito yung pagpapaligo kasi yung mga pagpapaligo kayang-kaya nyo naman gawin yun, kaya ito na lang ipapakita kung paano natin sinishave yung mga aso. Balik ganito yung paggawa ko ng summer cut mga katabas. Kung gusto nyo matutunan at sundan nyo lang palagi yung aking mga ina-upload, dyan may matututunan kayo kung paano mag summer cut ng aso. Ayan mga katabas, bali ang ginamit ko dito yung blade ay number 5 kasi yung gusto ng may-ari medyo may balahibo pa siya, kaya ito yung ating yan, bali dito tapos ko ng paliguan, binoblower ko na yan dito mga katabas. Bali dito mga katabas, pinipinish ko na dito yan kasi dito nasib natin buong katawan. Ito yan, ito finishing na to, pinipinis natin, pinapantay na natin yung mga labis-labis niyan, yung mga sobra-sobra yan, dito pinapantay na natin, pinupulido na natin yung gawa dito. Yan mga katabas, dito makikita nyo kung paano ko ginagawa yung aking mga pag-groom. Yan, binilisan ko na para makita nyo na maayos at yan, meron namang time na mabagal kaya makikita nyo namang mabuti. Ayan dito, bali shave natin yung ilalim. Ayan. Ganyan lang yung tamang paghawak pagka yung ilalim yung shave nyo. Ayan mga katabas. Dito nyo makikita yung paghahawak kung paano at hindi papalag yung aso. Yan, dyan nyo makikita kung paano natin ginagawa. Ayan. Ganyan lang po mga katabas. At saka una-una sa lahat po mga katabas, kailangan po be patient po kayo sa paggagawa ng pag-groom kasi hindi bibiro ang pag-groom natin ng aso. Kailangan talaga may tiyaga kayo, tapos talagang medyo matagal talaga to. Inaabot to ng 2 oras, ang oras, ganyan po ang paggawa ng grooming. Kaya hindi po basta-basta maging groomer. At saka ang iingatan po ninyo yung pagmamasdan nyo yung mga attitude ng aso, kasi yun ang unang-unang pong pinagmamasdan ng groomer. Kasi once na hindi nyo pinagmasdan yung attitude ng aso, bigla po yan nangangagat minsan. Hindi nyo po akalain na matapang pala yung aso, bigla nyo hinawakan, makakagiting kayo. Kailangan bago nyo hawakan yung isang aso, tingnan muna nyo, pakikiramdaman nyo, unang-una pakikiramdaman nyo yung ugali ng aso, kung umuungol ba to o nangangagat yan. Ganyan kasi malalaman nyo naman yung aso yan pag once na hawakan nyo na once na ibinigay sa inyo. Yan, ganyan po lang yung turo ko sa inyo. Once na mag-groom po kayo ng aso at hindi naman kayo ang may-ari mismo, kailangan bago nyo siya hawakan, i-double check nyo muna at pakiramdaman nyo muna yung aso kung matapang o hindi. Yan, bali dito po mga katabas, pinapantay ko na po yung tenga kasi patapos na po tayo dyan. Bali fully finish na lang po to, konti na lang po yung ating gagawin. Yan, bali dito yung sa buntot, in-request na may-ari na pabilog daw. At saka medyo malipis daw yung dapat pabilog. O di ginawa natin, ninipasan natin to mga katabas. Yan, panoodin nyo yung pagbibilog ko ng buntot medyo mabilis nga lang kaya hindi nyo masyadong mapapansin, pero bilog yan mga katabas, binilog ko na lang yan nilagyan ko ng design yung buntot. Ayan, bali ito na pong fully finished na grooming. Maraming nga pong palang salamat sa pagsuporta na aking mga video at thank you po sa pag-like at panonood at maraming salamat po. Suportahan nyo po sana yung aking mga video, mga vlogs natin. Meron po tayo sa YouTube, pwede nyo po panoodin. At higit po sa lahat, thank you talaga po sa inyong laging panonood. Ito po yung aking mga video na ginawa. Maraming thank you po. Yan, ito na po yung aking gawa. Salamat po sa inyo lahat.